Okay. So why are we feeling symptoms every time there are celestial events and timeline shifts? Whenever our planet ascends, bakit parang may nararamdaman tayong mga symptoms or something na parang may nag-activate sa atin? I found out that is not random. Spiritual awakening, it means ang consciousness natin nag-shift into a higher level. As our planet ascends, we as a collective ascend too. Our frequency also shifts. And this frequency, it is God's frequency that is rising or activating within us. Others call it inner Christo or the Christ consciousness. Kaya naman kapag nag-a-ascend tayo, kung ano-ano ang nararamdaman natin, isa na dito ang divinity. We feel divine. Parang your soul craves for something. It is God's frequency. It is Christ consciousness that is waking up within you. Magkakaroon ng mga pangyayari na magpo-purify sa'yo in a soul level. Mga pangyayari o pagsubok na magpapaalala sa'yo na you are divine being. And that's through Dark Night of the Soul. Physically naman, nag-a-adjust ang katawan natin sa bagong frequency. At doon natin nararamdaman ang iba't ibang ascension symptoms. It only means na ikaw ay nag-a-ascend din. Yan, kapag nararamdaman mo yung mga symptoms na to. And sa pagkakataong ito, ang nagaganap ay mass awakening. So, marami yung nakakaramdam. Marami ang nagigising sa panahon na to. Although, yes, may mga sensitive sa energy shift, yung mga nakakaramdam ng symptoms, pero meron pa ring mga blocked ang energy. They don't feel the ascension. Parang wala lang. Mostly, kasi, they are NPCs din. Nilagay lang sila sa earth to confuse those who are waking up. Yun talaga yung purpose. Yung iba tawag sa kanila players. Parang ganon. By the way, ilalagay ko na lang po sa caption ang mga ascension symptoms at base po ito sa mga nakalap since 2024 up to the present. Kanya-kanya tayong panahon. May kanya-kanya tayong timeline kung kailan natin mararanasan ang spiritual awakening. So, yung iba, baka sabihin, wala akong nararamdaman, NPC ba ako? Hindi, meron naman po na sa ngayon, sobrang block yung energy nila. Alam ko ang ilan sa inyo, madalas marinig to, yung we are gods. We are gods having human experience. Madalas yan sabihin ng mga awakened. At aminin natin na kahit awakened tayo at naniniwala tayo, hindi ganun kadali na mag-sink in sa atin na we are gods or goddesses. Dahil sa mga bagay na kinamulatan natin, lalo na't lumaki tayo sa relihiyon na ang God sinasamba. Iba ang perception natin kapag sinabing God. We have to process that in our minds before we can fully accept it. Now, the real question is, are we really prepared for this frequency? Kaya ba talaga nating dalhin si God within our body? Or kaya ba talaga natin i-embody ang pagiging God? Master Yeshua or Jesus, he was able to do these things. He made things possible because he was truly aligned. Is fully in tune with the frequency of God. Kung saan siya nagpunta,
para matutunan niya kung paano talaga ma-activate ang Christ consciousness na nasa kanya. Ito yung mga lost years niya sa Bible o yung mga part na inalis sa Bible. He went to Egypt where he studied the ancient wisdom of the pharaohs and the mystical teachings of the priests. Nagpunta rin siya sa India and Tibet. Tama ba yung pronunciation? Tibet, where he was known as Isa. There, he learned about the spiritual practices of the East, including meditation, healing, and the loss of karma. Nagpunta din pala siya sa UK, where he connected with the Druids. Yung Druids po, sila ay mga spiritual leaders who are known for deep knowledge. In short, inaral po niya ang spirituality. Master Yeshua, who we all know as Jesus, is an ascended master. At gaya ng iba pang ascended masters, iisa halos ang natutunan nila. Parang I heard iisa lang din yung naging guro nila. Nagkataon lang na ginamit si Master Yeshua at iniba ang name niya, ang image niya, ang version ng story niya for control. Ginawa nilang more on looking from the outside of us. More on worshiping. Inadepende nila ang mga tao sa relihiyon. While other masters like Buddha hanggang ngayon ay nananatiling wisdom ang bawat teachings niya. Hindi siya nagamit ng religion or hindi binago. Although binago yung story ni Master Yeshua or ni Jesus, masasabi ko na siya talaga yung isa sa best example ng spiritual awakening. Kasi siya talagang tinuklas niya lahat. In-embody niya yung Christ consciousness sa kanya. Kaya nagawa niya lahat. Tapos, yun, kaya nga nag-take advantage sa storya niya yung mga nagtatag ng relihiyon ng panahon na yun. Kasi nga, iba yung, kumbaga, iba yung galing niya talaga. Iba yung determinasyon niya na i-embody yung Christ consciousness sa kanya. Back on symptoms. Ang mga symptoms na nararanasan natin, yung heaviness, etc. Every time na may timeline shift, mga cosmic events na nagbibigay ng awakening energy, kapag nakarating sa atin ang frequency at hindi tayo grounded, hindi grounded ang energy natin, we will feel brain fog, headaches, nausea, dizziness, at kung ano-ano pang symptoms. Again, ilalagay ko na lang po sa caption yung mga symptoms. Hindi sila maganda sa pakiramdam, pero these symptoms are good because it only means na nag-shift din tayo. Obviously, when we say God frequency or Christ consciousness, it is a high frequency. Kaya naman raising our vibration is important. We have to align ourselves with that frequency. Kung mapapansin nyo, our body craves for more sleep. Hindi mo malabanan yung antok. Na parang gusto ng katawan at isip mo na walang gawin, kundi magpahinga. Ramdaman nyo ba yun? Kasi naman, we abused ourselves for so many years. Trabaho tayo na trabaho. Bahay, work, ganun. Pinagsasabay-sabay lahat. Kaya hindi dapat magtaka if you feel lazy sometimes. It's not actually laziness. Our body was not created to work that way. We're not created to overwork. We are not designed for that. Kaya kapag nagising sa'yo ang God frequency, your body craves rest.
stillness. Our body is our temple, our avatar, our vessel, kung ano man ang gusto niyong itawag. Pagod na ang vessel mo. Kailangan mo siya ipahinga. Kaya when your body asks for sleep, you have to give it. This time, you have to choose yourself. Or else, magiging challenge sa'yo ang mag-function. Tapos, meron namang kabaligtaran. May time na 4 hours lang yung tulog, konti lang, pero yung lakas extreme, hindi inaantok, napaka-productive, ang daming downloads, ang daming ideas, kaya hindi makatulog. O kaya naman parang may gustong gawin yung katawan mo na hindi mo matukoy. I believe all these happen when you are in a proper alignment with the energy. Your frequency is so high that you receive a lot of messages coming from the source and from other realms. Yan. So ngayon, alam na natin bakit tayo nakakaramdam ng mga symptoms. And this is how you visualize it naman. Yung paano natin nare-receive yung frequency. Imagine our body na parang may kuryenteng nagsa-circulate. Anyway, we are electromagnetic naman talaga. Then, every time that there's ascension or awakening energy from the cosmos, yung load capacity natin nag-i-increase. So, we need to stabilize the current or else tayo ang ma-challenge. Madi-destabilize tayo. Hindi tayo makakapag-function ng maayos. Doon pala tayo makakaramdam ng mga symptoms like brain fog, pressure sa head, at kung ano-ano pa. Okay, I learned that ascension is structural. It is designed for stability. Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin at 3 bagay na sasabihin ko. First, our breath. Our breath regulates our body. Importante ang breath exercise, lalo na kapag ganitong may mga timeline shifts, ascensions. Personally, I do breath exercises randomly in a day. Hindi lang during meditation. Kahit may kaharap akong mga tao, if I need to slowly breathe in and breathe out, I do it. Na-overwhelm po ako kapag maingay, magulo, maraming tao. So, para gumaang yung pakiramdam ko, bigla na lang akong napapa-deep breath. Yan. Tapos sasabihin na lang, minsan, sasabihin na lang ng kasama ko. Ang haba nun na. Kasi yung release ko ng breath, mahaba po talaga. Kasi malalim din yung pag-inhale ko. Totoong nakakagaan siya ng pakiramdam. Tapos, nagiging neutral ang energy natin kapag nag-deep breath exercise tayo. Okay, next is our unconscious mind. Dito galing yung intuition. Dito yung part ng intuition natin. Ito yung nagsisilbing suporta sa atin. Siya ang may final say o nagdidikta sa katawan natin. Di ba kapag sinusunod natin ang intuition natin, nasa-save tayo. Pero pag hindi natin pinakinggan, madalas doon tayo napapahama. So, importanteng pakinggan natin ang ating intuition. Okay, yung unconscious mind or the subconscious, siya yung nag-feed ng manifestation natin. Yung mga kaganapan sa buhay natin. Yan. Kung ano yung naririnig, nasasagap yung subconscious, binibigay niya sa atin yan. Kaya kung positibo ka lagi mag-isip, bibigyan ka niya ng mga positibong bagay. Yan. Kaya maiging pakinggan natin sila. Sila ang anchor ng katawan natin. And finally, the heart. Siya ang nagsusupply sa buong katawan natin ng kuryente. Our feelings, our emotions,
or energy. Yan, galing yan sa puso natin. Yung mga nararamdaman natin ang nagsisilbing frequency natin. Ito ang dahilan ng mga pangyayari sa buhay natin. Kung ano yung nararamdaman natin, yun yung mga lumalapit sa atin. Mahalagang i-release ano man ang bigat na nararamdaman, mga negative energy na na-absorb. Hanggat maaari po dapat stable. Ang tatlong yan, ang ating paghinga, ang ating kaisipan, at ang ating puso. Malaking tulong po sa atin. This means that when God frequency is activating, ascending within us, mas lalakas pa ang energy na nagfo-flow sa katawan natin. Yung electric current natin sa katawan parang nag-e-expand. Kaya it's very important to ground our energy. Kailangan natin ng hydration, consuming real fruit juices, broth, soup, aside from water. Tapos meditation, pinaka-importante rin yan. Deep breath exercises. Be with nature. Marami yung hindi nag-a-accept na we need to meditate every day. Hindi daw kailangan. May nagsasabi na hindi nila kaya. Pero ang tanong, nasubukan mo na ba? Yan. I know, sa umpisa talaga, it's not easy to focus and quiet our minds. Kasi na-program tayo na maingay. Maingay yung pag-iisip natin. Kung ano-ano. Sinanay tayo sa overthink. Yan. But you have to try. It takes practice. Tapos yung iba naman sabi, walang time. Busy sa work. You can actually do it 5 to 10 minutes each day. Hindi kailangan ng 30 minutes, 1 hour. Hindi kailangan ng mahabang oras. Tapos, marami din yung hindi sumaseryoso sa pag-inhale at exhale. Hindi sila naniniwala. It's necessary because we are energy. We have to release heaviness, negative energy by breathing out, then receive positive and new energy whenever we inhale or we breathe in. Spend more time with nature. Find time. It's actually the simplest way to ground our energy. Yung pag nasa nature tayo, we can hug a tree, tapos walk barefoot on the grass, or kung may buhangin man, nasa tabing dagat ka, sa sand, yan. Kasi may natural healing ang nature. Kung malayo naman kayo sa nature, pwede po kayo magtanim sa pots kung may space ka sa bahay. Yun, parang feeling mo, ma-feel mo yung nature pag may mga tanim na halaman, di ba? O kaya naman, do salt bath. Salt kasi galing yan kay Mother Earth. It will help you. Lovely souls, if you feel that God frequency or the Christ consciousness is waking up within you, then you better be ready. It's time to prepare your body and your spirit. Kaya mo yan. Ito, masingit ko lang. Hindi na ako nag-film talaga ng gabi. Kasi pag yung late na, right now it's already 12 midnight. Kasi pag late na, as a psychic medium, luminipis na yung veil eh. Marami nang gustong mag-channel. Yan. Kaya, ang daming downloads eh. Tapos, ang dami kong napapansin. Kaya, para kung may mga times na earlier, mapapansin nyo dito sa video, para akong loading, parang bigla akong nabablanko.